check out more episodes that focuses on the different lives and different conversations with different interesting people, as well as my own personal reflections and personal inputs on certain topics. So thank you so much sa pag-support sa Chill Talks podcast throughout the months, throughout the years. And if you want to further support the show, you can follow us on Facebook, Instagram, and para pandagdag, pangkape sa host, and to have further improvements to the quality of this podcast, all means of support are in the description down below. So, thank you so much talaga sa walang pagod na pagsuporta sa Chill Talks podcast. Now back to the show. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. Hello everyone, and welcome to another episode of Chill Talks Podcast, where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So I am your host once again, PJ, and today we are joined by the president, the founder, and ang promotor ng isa sa pinakakilalang school dito sa Philippines and even international. So without further ado, the president of ISCP, or the International State College of the Philippines. Mr. President, good morning, and thank you so much for allotting your time sa interview natin for today. Good morning rin. I really appreciate na nandito ako sa podcast po. Thank you so much. And before we begin sa journey ng school ninyo, recently kasi may nakita kaming post ng recent rankings ng mga top universities in the Philippines. And I was shocked na wala ang ISCP doon. So care to elaborate for us kasi sa lawak ng reach ng school, may moon campus, may satellite campus, pero hindi pa rin tayo nakasama sa top 1 school in the Philippines. So what's your take on that, Mr. President? I think yung main reason bakit ganyan is yung main campus talaga. As of now, yung main campus is still in construction. We still don't know where it is. Kasi nga I don't know where the main campus is actually. So we don't know the actual address. It's not on the Philippines, but I guess it's either outside of the Philippines or in the outskirts of the galaxy. Okay. Thank you so much for that response. And for the next one, speaking of campuses, recently there has been emergence of multiple campuses, from hairdressing, from dentistry to law, and anong tawag nun? From BS Psychology major in manipulation. With those kinds of campuses, ano ang ginagamit ninyong proseso para ma-approve ang isang campus sa ISCP? Well, we ask the students about kung ano yung gusto talaga nila na mga courses, since it's their passion naman. It's their passion to gaslight people. Then what if we offer them to we institutionalize gaslighting? Okay. So you are fulfilling the demands of your students rather than doing what you want as a campus president. Is that correct? Yes, I think that's what I think yun yung rason na bakit naging successful yung school, kasi we let students have what they want. Okay, and that's a good thing. More on collaborative siya. And speaking of the campuses, so far, do you have a favorite campus na sumulpot sa ISCP? Well, I think marami naman yung campuses na gusto ko. Yung mga yung Biringan campus, it's still changing its location too, and the Siquijor campus rin. So saka yung main campus as well, yun rin. Okay po. And next one is, we have been receiving complaints before we started the interview. We received complaints regarding sa mga staff na minsan daw madaling araw nag-iingay, may sanggol na bigla na lang iiyak, and matataray daw ang mga registrar. So how do you plan to address those concerns? Well, actually yung mga matataray na registrar, they have reasons to do so kasi yung mga courses rin naman is entirely flexible. May ilan nga nagpapalit-palit ng course over
over the span of 1 month lang nagpapalit ng scores halos every day. So medyo nagagalit rin yung mga registrar kasi pagod na sila as a staff. Kasi correct me if I'm wrong, 24/7 ang admission ninyo eh. May mga may nag-i-enroll ng 3 a.m. exactly. So, and regarding with that pala, Mr. President, we have here the theme. You already have the theme hymn for the school, and at the same time, ang hindi lang na-highlight ngayon are the vision, missions, and the goals of ISCP. So, exclusively in this interview, can you share with us kung ano ang nakikita ninyong vision, mission ng inyong school? I think the ISCP, it's still on its infancy pa rin. Mhm. It's still a relatively new school, so the mission vision is still we're still crafting the mission and vision goals and objectives. Okay. So parang based sa pagkakasabi mo, Mr. President, manggugulat ka na lang bigla ng VMGO ninyo eh. So, okay, enough of the parang satirical talk, pero yun nga, it's very fun mag-usap ng ganito sa level na the level of memology ng school natin. Pero syempre, curious lahat, paano kayo nagsimula sa ISCP? Sino ang nagsimula ng ganyang konsepto and paano nyo siya in-strategize na i-post sa social media? Well, actually, gumagawa na talaga ako ng mga satirical pages before. Yung mga yung ilan sa ginawa ko, yung satire, nung nakakatawa talaga. So, yung una ko talagang naisip yung mga courses talaga, Yung una kong naisip na course is yung Bachelor in Science, BSc in Nursing, major in funeral parlor services. So naisip ko na what if gumawa na ako ng school na ganun, since mayroon ring nag-emerge na mga jokes na about sa example nung hindi ka nakagraduate ng IT, tagabantay lang ng computer shop, ganun. So why not make it a school, since patungo na rin ako ng college. Gusto kong i-satirize yung college experience. So parang sinentralize mo na lang siya instead of iba't ibang meme pages na nagpe-present ng ganong format. So did you expect na lalaki ng ganon ang memes ng ISCP given that you have experience in handling satirical pages? Well, hindi talaga siya actually, Yung ilang sa mga pages ko hindi siya welcome. Ilan nga controversial ngayon eh. So dinelete ko na lang actually. So di ko in-expect na yung first day pa lang is 2,000 likes, tapos pag dating ng third day 20,000, tapos tumaas agad hanggang sa 500,000 last week. So di ko talaga in-expect na ganun talaga siya karami ng followers. Biglang lumobo. Pero sa tingin niyo, ano yung charm na meron sa ISCP kaya biglang dumami ng ganun ang appeal sa mga tao, especially sa mga estudyante katulad mo? I think yung relatability ng school, tsaka yung mga tao na rin, they see themselves kasi, like, and also since pandemic naman, lahat ng mga announcements is online. So makaka-relate talaga sila nun. I think it's a very ripe moment for a satirical university sa Facebook. Okay, so since unexpected ang growth ng ISCP, paano mo hinandle yung changes na talagang nagtayo kayo ng Facebook, nagtayo kayo ng mga website, nagtayo kayo ng enrollment system? Talagang ginawa nyo na siya or may mga tao pang nag-volunteer, pumasok sa team ninyo para magsabi na, kami na bahala sa website, kami na bahala sa mga promotional ads na gagawin ng school? Actually, yung mga website, yung mga IDs, yung mga campuses na 3D rendered is sa group page yun ng ISCP, Sila talaga yung gumawa ng mga supporters at followers. So talagang everything that happens in ISCP is a work of collaboration ng iba't ibang
mostly, correct me if I'm wrong, mostly ay teenagers ang bumubuo ng ISCP. Yes po, para talaga siyang Mhm. parang school, tapos yung mga estudyante namin gumagawa ng mga 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 bagay na Mhm. na nakaka-proud. Minsan natatawa nga ako sa mga gawain nila. Kasi I think mapabata or mapapatanda ay grabe ang impression talaga nila. Even yung skills ng copywriting ng mga admins and yung skills ng web design, alos ang feedback is natatalo pa ninyo ang ibang legitimate websites ng mga talagang official na school. So how do you feel mabigyan ng ganong comparison? Well, nakaka-proud rin kasi ako naman yung nag-start ng kalokohan. So, medyo nakakatawa rin kasi. Pero I think it reflects naman the reality talaga, na ganitong page ganyan sa maraming nagko-collaborate. I think maraming mga talented individuals na hindi talaga na nabibigyan ng opportunity to go into a legitimate school. So dito nila na-pour sa satirical school. Mhm. So parang nagkaroon ng creative outlet yung mga estudyante na tingin nila hindi nila kaya makasabay sa academics, di binabawi sa online skills. So that's actually a good answer, Mr. President. And since sinabi mo kanina ikaw ang promotor, ikaw yung nagsimula ng kalokohang ito, paano mo minamanage? Or do you even manage yung mga admins na nasa group or yung nagmamanage ng page? May mga guidelines ka ba na kailangan nilang sundin para kontrolado pa rin ang pag-post ng mga memes sa group and sa Facebook page ninyo? Actually, yung Facebook page is ako lang talaga yung admin doon, wala nang iba. Mhm. Sa ISCP Supreme Youth Government, Mhm. doon may nag-offer sila na gumawa ng sarili nilang page na parang government ng mga youth. So pinayagan ko sila na gumawa ng page, and then yung group page naman is kami, yung dalawang page yung nagmamanage, yung main page at saka yung SEG. Tapos may pangatlong page na rin yung secret files. Mhm. So may nag-offer rin sa akin na gumawa ng secret files. So pinayagan ko rin sila. So bali 3 na kami. So balik, 3 pages na yun. pero sa iyo pa rin ang pinaka main, kung ika nga sa iyo yung main Yes, campus okay. umiikot. Okay, that's a good parang nagkakaroon kayo ng organization out of nothing, no? And yun nga, like I said, when it comes to filtering post, yung mga nasa group ba and nasa pages ay nasa confession group, do you have a say kung ano yung mga ipopost, or tinitiwala mo na lang sa admins ng mga groups na yun yung pag-filter ng mga post? Kasi yan yung common na reklamo ng iba na hindi daw na-approve agad-agad yung post nila at parang may favoritism daw na nangyayari. So paano yung sistema ninyo sa ganun? Actually, yung group is nakaka-receive kami ng halos 1,000 posts per day. Ganun. Mhm. Hindi na talaga namin na-approve lahat. Saka medyo madami talagang nagpo-post doon. Yung minsan nga yung mga umabot pa nga yun sa 3,000 yung pending post. So hindi namin mapaprocess talaga lahat. Mhm. Kasi in fairness din, you are doing a good job in filtering sa post doon sa mga FB groups, kasi if left unchecked, anyone can post nudes, anyone can post things that violates the community guidelines ng Facebook. So baka pag nangyari, mawawala ang school na pinagpaguran ng karamihan eh. And when it comes to off-air, may nasabi ka sa akin dati na you are planning to create a storyline, or you are creating a storyline sa page na para maging consistent ang posting. Paano ang mindset mo noon sa pagsulat ng iba't ibang storylines when it comes to ISCP? Actually, mayroon tayong parang monthly na goal ng story. Tapos if may maisip na parang plot twist, yun na lang yun. Yung tipong you just wing it na lang, no? Umaasa, parang I think the culture that you established dito sa school na ito ay ang target lahat, ang estudyante mo, halos lahat kapwa mo estudyante, so magka-vibes nga, ika nga. Pero speaking of magka-vibes and
the sudden na nag-boom ang ISCP. Of course, with popularity comes criticism. So, what are the common criticisms na nare-receive ninyo sa ISCP, and paano nyo nadidetermine kung ang isang criticism ay valid criticism or basta lang makasabi ng negative sa inyo? Well, yung nagbebenta kami ng merch, sige, sinasabi nila na ginagawa raw negosyo. So, I think naman yung pagbebenta namin ng merch is justified naman kasi pinaghirapan ko rin yung page. Tsaka nag-boom rin naman siya. So, makakatulong rin 'yun sa akin financially. Tsaka yung ilang criticism rin about yung satire pages, yung ilan na offend. So, I think na hindi naman talaga maiwasan na mayroong ma-offend na tao. And isa sa mga unang na-offend, which is the current dean ng College of Education ng ISCP, isa sa mga na-offend ng una, nagulat bigla is si Kuya Kim. So ano yung naging reaction ninyo as a team nung biglang nag-share si Kuya Kim na scam ito, then biglang nagbago yung opinion niya na ngayon I think isa na siya sa mga promotor ng school mismo sa posting niya sa social media. Nung pinasa ng ICP SEG, yung youth government, sa akin yung picture ni Kuya, screenshot ni Kuya Kim, tsaka nagulat talaga kami lahat noon. Akala namin yun, patay tayo na, mababalita na tayo. Ganun. Baka habulin tayo ng NBI. So, yung kalaunan naman natawa na lang kami nung sinabi na if you can't beat them, join them. Ganun. And sa lahat ng mga celebrities and personalities na naging involved sa ISCP, sino yung pinaka unexpected ninyong naging interesado sa meme school na naitayo ninyo? Actually, bago lang to nakita kong video ni Lexilor. Ayo. So Lexilor pinromote niya yung IECP. Hindi ko alam kung totoo ba yun o hindi, basta Pero I think may service ata yun, shout out or cameo ata yun, nababayaran mo lang yung isang artista para magsabi nun. Correct me if I'm wrong, may nakita rin akong statement with Elon Musk. Was that legit? I think parang AI yun. Oh, mukhang AI generated Kasi laking gulat ko na Elon Musk mapansin ang True. ICP. Oo. And we are going to talk about a certain problem. Hindi naman certain feedback na nangyari recently with ISCP. So I think you already gave a response to that one na yung in-incorporate na yung I think, correct me if I'm wrong, that was Quick Rights, right? Yung service of yes, yung Quick Rights. Yun yung pinaka na-criticize ng isang Facebook post regarding with the management of the ISCP. So, paano yung naging approach nyo in handling that kind of criticism? Kasi of all the criticisms na lumabas tungkol sa ISCP, yun yung talagang tumatak sa mga tao because it has a level of validity. So, how did you and your team handle that kind of criticism? I think yung Quick Right kasi konti lang talaga kami ron, 4 lang kami. Yung schoolmates lang talaga kami 4. So, inandal namin yun by actually last year pa kami nagpaplano talaga na mag-shift ng direction. Pero bumagyo nga, so na-delay yung aming pag-shift. Saka sa ISCP naman hindi ko na kinonect yung Quick Right saka ISCP kasi baka masira yun yung name ng ISCP. And I think that criticism isa yun sa talagang yun lang ata yung nakapag-push sa inyo to make a proper response. Kasi talagang point by point ay talagang hindi naman sa tinira or inatake. Parang pinakita nung nag-post kung paano lumalabas na ina-abuse or parang ginagamit yung popularity ng page to exploit
academic anong tawag nito, academic originality ata. That was the highlight, and kudos then for handling it with grace and professionalism as well. And yun nga, sinabi mo kanina, you are an incoming freshman college student. How do you plan on balancing your school activities, your responsibilities as a student, and your responsibilities as a president ng ISCP? I think I will do it on free time naman. Mhm. So dami rin naman akong responsibilities rin sa bahay tsaka sa school. May yung ISCP kasi naging malaki na siya no. Para na siyang company or institution na talaga siya. So I think naman kaya ko rin naman mag-manage ng business sa free time ganun. Mhm. Ginawa ko rin ito noon sa quick write. So I think magagawa ko rin ito sa ISCP. Okay, so with that, Mr. President, isa din sa mga napansin ng karamihan na the more popular you get, the more you are getting linked into politics. So isa yan sa common na nakikita ko sa pages, sa iba't ibang pages ng ISCP with regards to politics, na you are under a certain color, you are under a certain presidential candidate. So do you want to clarify kung ano ang magiging stand ng ISCP when it comes to political topics para hindi naman mahimasmasan, para maging klaro naman sa mga students or fans ng ISCP kung ano talaga ang stand nyo when it comes to politics? I think yung stand namin sa politics sa Pilipinas is irrelevant compared sa aming affiliation sa Republic of the Solar System. So doon talaga kami nagre-report, doon kami naka-register, kaya okay lang doon. Okay, yan na, nasagot na yung mga katanungan ninyo when it comes to politics. I asked that question kasi I think there were many, hindi naman conspiracy theories, there were public posts that links the founders of ISCP to certain political party, then nagkakaroon na naman ng nagiging political na naman ang debate. And one of the good sides na napansin ng karamihan with ISCP is that you managed to unify most people compared nung nangyaring election. You managed to the ISCP culture unified the people like it has never been done before. So how do you plan to maintain that kind of camaraderie or that kind of community na nabuo ninyo sa ISCP through memes? I think to maintain that kind of harmony in terms of politics, medyo mahirap talaga siya not to lean on a certain party kasi yung satire content is a commentary on social issues. Mm-hmm. So gaganon talaga kami. So medyo rin, para kami nagtitinikling. Mm-hmm. Kasi parang mahirap. You're jumping from memes to memes. Yes. Kasi I think baka sorry, sige lang, go ahead. Baka makatapak kami ng so di medyo alanganin rin. Mm-hmm. Kasi I remembered kaya ko naitanong sa iyo kasi naalala ko nung nag-post yung group or yung page, I think, ng kung sino yung naging dean ng College of History sa ISCP. Nung na-post kung sino yung dean, I think doon isa yun sa mga jumpstart na si ganito political party ni ganito. But nonetheless, you balance everything so long as it is memeable or anong tawag nito, nako-compare sa mga bagay na nagiging familiar yung mga tao. And with this in line, Mr. President, sinabi mo kanina na your page as a satirical page is a commentary on social issues. So how do you plan to advocate para magkaroon din ng ibang
pake or mas mamulat pa yung mga tao sa iba't ibang social issues na nangyayari dito sa Philippines? I think yung mga experiences na rin, yung culture as a Filipinos, Mhm. yung mundanities ng life. So, ginagawa nating mas nakakatawa ng mas palatable Mhm. sa ating audience. And ano tawag nito? So isa sa mga, I think, I'm sure you're familiar with this trend na yung nangyayari na fake scholarship, ano tawag niyan? Yung scholarship prank, di ba? So I think isa sa mga nalilink na school doon is ISCP. So as you, Mr. President, ano ang inyong say sa ganun? Kasi hati ang mga tao when it comes to doing that kind of scholarship prank. May mga nagugustuhan kasi nakakatawa, may iba na hindi. Pero ikaw, Mr. President, where do you stand on that social trend na meron ngayon? I think if it's harmless naman at explained, hindi naman nakakasakit ng tao, it's okay naman. Pero yung over na talaga, yung sobra na, hindi na yun maganda. Mhm. Ganun na yun. So how would you say na kung ang isang ganung level of prank ay sumusobra na? So what's the limit? Kasi for sure, sa age natin ngayon sa social media, lumalabas na everything is permissible. Pero I'm sure with a man of value such as yourself, you set limits. So sa kaalaman ng mga estudyante mo sa ISCP, where do you set the limits when it comes to the memes, when it comes to the pranks na nako-connect ang ISCP? I think yung limits na nanghihingi na ng pera pang tuition round ganun. So I think di naman maganda yung niloloko natin yung mga relatives natin, especially yung mga parents natin. Ganun. Yung tawag doon, na may negative consequences. Okay. Pero kung tawanan lang, yung bonding lang ganun, yung prank lang, okay rin naman kasi bonding rin yan. Mhm. I encourage talaga to bond with yung parents, yung mga anak nila, mag-bonding sila ganun. So it's okay naman. So far, may mga parents na bang nag-reach out sa'yo na, kasi usually ang audiences ninyo is students, pero may mga times ba na may nag-coordinate sa inyo mga parents kung ano yung naging opinion nila sa ganitong school with ISCP? Kasi from merch, may mga lanyard na, may iba nga may ID na, may campus na, may website na. So how do parents react? Kasi minsan may mga parents na akala talaga nila legitimate na school ang ISCP. Well, nakita ko rin sa TikTok, no. So, yung meron yung tatay ba yun? Tumawa siya kasi nakita na yung spaceship na mayroong 60% chance of survival. Free space shuttle, libreng sakay ng ISCP. And another one pala, this is a bit serious kasi this revolves around security din. May mga nangyayari din na trend na nagpiprint or nagko-customize ng ID with the ISCP logo at yun ang ginagamit ng ibang kabataan as their personal ID. So, do you encourage that, or is there a way to limit na magkaroon ng nagpiprint ng hard copy ng ID? Kasi iba may nakita nga ako. I don't know if it's satirical or may bahid ng katotohanan na ginagamit yung ID to gain student discount. Kasi pag nagpakita ka ng ID sa isang konduktor, hindi na nila i-check yan kung legitimate. So, ano ang iyong say sa ganung ginagawa ng ibang members of the community? I think kung totoo naman talaga silang student, wala namang problema 'yon. So yung concern ko lang is yung okay lang naman na mag-print ng mga IDs, hindi ko naman kontrolado yung mga actions ng mga tao talaga. At yung ID nga at lanyard sa Shopee, hindi nga sa amin na merch 'yon. So wala talaga kaming control doon. Okay. Question is ISCP copyrighted? Kasi yun ang isa din na pwedeng maging ang gulo nyo na pwede kayong makagawa ng merch outside of your permission. So do you ever plan to copyright the ISCP
the ISCP name para hindi magamit for monetary purposes. Kasi balay natin, knock on wood, God forbid, na baka gamitin ang name ng ISCP to, like you said, to solicit money. Magpanggap na student organization para makapangloko ng ibang mga tao. So, do you plan to set a copyright for ISCP? Well, I'm actually planning to make the name as a trademark. Mhm. Trademark talaga. I-trademark ko talaga yung name. I-register ko siya sa IPO. Pero as of now naghahanap pa ako ng attorney. Kasi kailangan special power ganun. Mhm. And speaking of attorney, you already have Attorney Shell Jokno acknowledging the presence of ISCP. So ano tawag nito, the good thing of the popularity of your school ay maraming pwede kayong matap for IPO. So sa mga nakikinig nito sa episode, so alam nyo na ang gagawin. To those who want to offer the legal service to ISCP. And for the next question pala, Mr. President, are you familiar with the movie Accepted? Accepted. Mhm. What is it about? Ano po itong movie na? Yung Accepted, okay. Baka nakita ko na. Basically, ang summary lang naman kasi ng movie, may isang lalaki na nag-try mag-apply sa iba't ibang university sa US. Then, hindi siya na-admit sa kahit isa. Then, he decided for himself na what if magtayo na lang siya ng school along with his friends, na ang purpose ng school is ituturo lang sa mga tao kung ano yung gusto nilang matutunan. And eventually, naging legitimate school na siya. And it's actually based on a true story. So if you can search the movie Accepted, it is kind of the same premise on what is happening sa ISCP but on a meme level. So in my next question, Mr. President, how do you see ISCP in the future? Do you plan it to be just a meme page or do you have plans para ma-expand siya on giving knowledge talaga sa mga students given the popularity and the connections na nabuo nito? I think yung Discord community ng IACP is managed by the Supreme Youth Government. Mhm. They are currently actually may nagkaklase na dun ng mga pa-review lang ganon. Yung ilan nga medyo okay rin naman. Sa plano ko sa ICP sa future, if baka maging presidente ako, baka tutuhanin ko na. Soon. in a few years time. Pero yun nga kasi I'm asking for the longevity kasi let's face it, when it comes to memes ay alam naman natin sa social media ang attention span ng mga tao ay talagang pabago-bago, mabilis magsawa or mabilis maumay sa mga trends sa social media. So what's your strategy, ikaw at yung team mo, para maging relevant ang ISCP long term? I think rin nag-gather rin ako ng mga information rin online, tsaka magagamit rin yung ilang school activities rin as well. Mm-hmm. So sa real life school activities. Okay, so parang in parallel siya okay. In real life. Talagang hindi talaga magiging irrelevant ang ISCP kung may intramurals, ay sasabay din kayo sa event for intramurals. And ito, this is a personal question pala for you, Mr. President. Given the popularity, given the success, given the power na nagkakaroon ka ngayon, how do you handle your character? Kasi sometimes when you give someone everything, power, money, fame, ay may nagbabago sa personality nila. Pero ikaw, how do you compose your character para hindi madala sa nararating mong level of success with ISCP? I think yung mga failures rin sa past na nagre-remind rin ako na hindi ito pang matagalan talaga, no. Mm-hmm. So one way or another, babalik rin tayo sa zero. Tsaka since memes lang itong ISCP, tsaka na sumikat lang rin ito sa Facebook through memes,
meron kasing lifespan yung memes. Mhm. So namamatay rin ito. So I'm actually planning to create another page, different concept rin. Pero, baka makita niyo ito soon. Pero hindi ko sasabihin kung ano. Mhm. Surprise na. Okay. Kasi ayun din ang nakikita ng iba kasi may mga nagsasabi na ay pang forever na daw ang ISCP. May actually nagtayo na nga kayo ng Omegle interest I think na na lahat ng nandun ay ang topic ay ISCP. Pero isa sa mga nabasa ko rin ng mga ibang comments sa social media is that wala daw na seryosong makakausap sa mga page ng ISCP. And may mga kumukontra naman na bakit naman kailangang magseryoso, meme page nga siya. Do you think ang ISCP can be portrayed in a in a serious tone? Kasi madaming nagsasabi na dapat seryoso, may say kayo sa iba't ibang social issues. May iba naman dapat pure memes lang kayo. So where do you stand sa ganung both extremes ng expectation ng mga tao? I think hindi naman kami required to stand on social issues. Mhm. However, if may nakikita kaming funnier side ng mga bagay-bagay, then I can post it on the page or we can represent it in the page. Pero if wala naman di namin pipilitin na gumawa talaga kasi mawawala na yung essence talaga ng parang nagiging political na ganon, yung parang naging pinipilit na natin ba. So, yung lang, free-flowing lang, tsaka stick lang sa storyline. Okay. And with that, one of the final questions natin, Mr. President, is that what is your message sa lahat ng mga fans, lahat ng supporters, lahat ng students, lahat ng faculty ng ISCP? Well, my message is that I appreciate talaga yung mga talents nila. Hindi ko talaga ini-expect na ganun talaga yung pag-receive ng ISCP. Saka nakikita ko yung mga buildings na ginawa nila, may Minecraft campus na nga, tapos may Roblox na rin. I think it would be great, and it is great actually sa yung paggawa ng website, mga humor rin nila, natatawa rin ako. So I think it's a very good thing to keep to maintain creativity despite sa situation natin ngayon. Okay. And with that, thank you so much, Mr. President of ISCP, for this wonderful interview. And sa lahat ng mga nakikinig, I think no need to mention, pero you can support ISCP. You can support by liking their page on the link down below and joining the different groups na meron, iba't ibang campus across the Philippines. So, Mr. President, thank you so much for being a guest in this episode. And sa lahat ng mga nakikinig, so this is your host, PJ, and I will see you all on the next one. Bye-bye.